Mateo saw the apparatuses being used to check Leia. We'll save her and save the baby if she's really pregnant. We need to transfer her to the delivery room. Don't worry. Assurance ng doktora sa kanya kahit papaano, kumalma si Mateo pero hindi natanggal ang kaba sa dibdib niya. Di niya gustong ilayo si Clea pero kung mas magiging maayos ang lagay nito sa delivery room, nakanda siyang pumayag sa kahit ano. Habol tingin siya na itulak papalayo ang stretcher ni Clea habang may nakakabit na oxygen sa dalaga. Lalo siyang naaawa sa itsura nito na parang wala ng buhay sa higaan. Ang lalaking yon na sumunto kay Clea sa tiyan kaya't biglang dinugo. Nagkiskisa namang ngipin ni Mateo sa galit. He wanted to run back into the house and kill that for the umpteenth time. Kung pwede lang na paulit-ulit niyang patayin, gagawin talaga niya para lang makaganti. Hindi sapat ang mabilis na kamatayan para sa mga yon. He sighed and paid attention to his own wound. He licked his lips and blinked back another version of his tears. Tumaas baba ang dibdib niya sa pagpipigil ng iyak pero kusang kumakawala ang mga luha niya. He never cried a river for anyone, not even for his own father. He is the bravest man he had known, but now he is the weakest. Patingin-tingin sa kanya ang nurse na babae, pero ano naman ang dapat niyang ikahiya? Natural sa babae man o lalaki ang umiyak kapag nasasaktan, lalo na kapag tungkol sa mga taong minamahal na higit pa sa kani-kanilang mga buhay. He must not feel shame. Ang dapat lang na nahihiya yung mga tao na may ginagawang kasalanan at hindi siya sa mga oras na yon. Patapos na ang doktor sa pagtahi sa sugat ni Mateo, kahit paano na ampat na rin ang pagdurugo. Di naman masyadong malalim ang sugat, Mr. Bustamante. Let's be thankful. Bumuka lang kasi parang sadyang pinunit pang saksak. Anong doktor sa kanya pero blankong utak ni Mateo. Walang ibang laman kundi si Clea at ang panalangin na kung buntis man to sana mailigtas din ang baby nila. Nagahalong tuwa at pangamba ang laman ng puso niya. If it's true that she's pregnant, then he is already a daddy. Yun lang sana hindi mawala at may panganak ng maayos ang bata paglipas ng mga buwan. Di rin kasi kakayanin ni Clea kung sakaling mawawala ang baby nila. She's so kind to experience that kind of pain and loss. She doesn't deserve such fate. She never will, but he's living everything in God's hands and nobody else. Napapikit si Mateo sa paulit-ulit na nagdarasal sa isip hanggang maulinigan niya ang boses na pamilyar sa kanya. Kaya tumingin siya sa pintuan ng emergency room. Unang pumasok ang tauhan ni Tony na may laslas sa leeg. Halos patay na yon pero mukhang may pag-asa pa. Sana meron pa. Sunod ay ang dinatnan niyang wala ng buhay. Sumunod ay ang yaylo-ring ni Clea na umiiyak at parang nawawala sa sarili. Nakahinga siya dahil ayos na ang matanda. Umiyak yun ng husto na makita siya. Si Clea, nasa na siya, Mateo? Nasa ng bata? Halos maglupas yon sa sahig at di alam ko saan pupunta. Alam ni Mateo ang pakiramdam ni Yaylo-ring. Masigit ang sa kanya dahil para siyang binibigti. Nakabitay, hanging at the edge of the cliff waiting when to finally fall. But he will not fall because Clea will be saved as well as their baby. She's at the delivery room. Sagot ni Mateo kahit halos parang ay bumuka ng bibig niya para magsalita. Napatda ang matanda at napatitig sa kanya. Delivery room? Wala siyang sagot ni Tanguman at maya-maya umiyak na naman ang matanda. Diyos ko, buntis ba siya? Diyos ko, huwag mo bang pababayaan na mag-ina? Kawawa naman sila. Hagulhol nun kaya't mas lalo siyang nadala sa pag-iyak. Magkadaop ang mga palad na matanda at nagdarasal habang umiiyak. Palakad-lakad yun na parang nawawala sa sarili. After a while, 2 policemen came in. The same policemen who were the respondents the first time when the culprits attempted to invade the house. Pwede ba kayo makuna ng statement, Lieutenant General? Tanong ni Inspector Killian sa kanya. Tumango si Mateo. Nakuha na namin ang statement si Yaya at nakita rin ang CCTV footage sa paligid ng kabahayan. Nagpanggap ang dalawang lalaking may tinatanong sa dalawa ninyong tauhan, Lieutenant General. Imporma sa kanya ng pulis na makalapit. Same tactics that they used to be deceased. Vladimir Mendez. Umarko ang mga kilay ni Mateo. Yes, Lieutenant General. Walang sounds pero kita na hindi naman agad lumapit ang dalawa sa kabahayan. Yun din ang statement ni Yaylo-ring. Nasilip daw niya sa bintana at narinig na nagtatanong ang dalawang karinyo sa mga tauhan mo. Binaliwala niya kasi hindi naman niya akalaing gano'n ang mangyayari. The whole story pointed out that they've studied the house and which way to use to finally get in. That's an angle. A portable electric shocker was used.
Kita yon sa CCTV bago nila binitbit papasok sa garahe ang dalawa at nilaslasan ng pulso. Sa basement sila dumaan. Kumatok daw, sabi ni Yaya, at gulat siyang mapagbuksan hindi ang mga tauhan mo. Kwento ng pulis sa kanya. Lalo pang nagtagi sa mga bagang ni Mateo at naikuyom ang kamao. I made it sure that they are dead. Are they? Mabagsek ang mga matang tingin ni Mateo sa dalawang pulis na nagkatingnan. Huwag sabihin ng mga yun na hindi papatay dahil babalik siya para durugin ang dalawang iyon. Sa tama ng balat pagkabali ng leeg po pwede makaligtas sa galit ng pumatay sa kanila. Malumanin na sagot ng isa. Glad to hear that. His jaws jerked. Papatayin ko sila ng paulit-ulit dahil kulang pa yun sa ginawa nila. Galit na sabi ni Mateo. Napatingin sa kanya mga nurses doon at mga doktor pero wala siyang pakialam kahit na kanino. We understand, Lieutenant General. And according to Yaya Loring, may ibang pakay ang dalawa. Narinig niya na may kausap sa telepono isa sa mga lalaking yon at ibibenta si Miss Mendez. Nasa kabilang kwartong matanda at nakatali sa kama mo. Clever, Lieutenant General. Ngumisi ang inspector. So very clever. Kung hindi ka nagpakabit ng CCTV, baka ikaw pa ang lumabas na primary suspect dito. Alam ni Mateo yon. Kaya nga naisip ninyang magpalagay para hindi rin siya mabaliktad sa huli. Anong ginawa ninyo sa pagbebentahan? Papatayin ko rin yon. His lips curled in anger. We're tracing the location and we will find him in no time. Besides, may record ng video call sa smartphone ng killer, kaya hindi kami mahihirapan. Leave it to us, Lieutenant General. You helped us a lot. He nods. He helped him a lot but his girl is in danger as well as his son. Lalaki yon, alam niya. Lalaki ang anak niya. Susunod doon, lalaki pa. 4 na lalaki at 1 babae para may magpoprotekta kapag matanda na siya. Kahit gano'n ang nangyari, hindi pa rin maialis sa kanya na mangarap siya ng dilat. Yun na lang ang magiging kalagayahan pa niya sa buhay na hindi kayang tawaran ng pera. Kapag maayos na si Miss Mendez, kukunan din namin siya ng statement. Oras malagpasan niya ang pinagdaraanan niya ngayon, gigising siya na zero threat na. Ngumiti ang polis pero tumango lamang siya. Tutuloy na kami, Lieutenant General. Sumaludo iyon pero tangulang ulit ang sinagot niya. Papatalikod na siya sa mga yon nang naalala niya si Cutie Pie. Hindi po pwedeng mawala ang pusa. Iiyak si Clea pag nawala ang pusa na yon. Wait! Pigil ni Mateo. Did you see a cat? A gray Persian cat. Nagkatinginan ng dalawa at parang iniisip pa yatang nababaliw na siya. Pusa? Ulit pa na isa sa mga pulis. Pusa nga. Ines na sagot ni Mateo. Hanapin niyo yung pusa. Babayaran ko kayo basta hanapin ninyo. Ulit pa na isa sa mga polis. Pusa nga. Ines na sagot ni Mateo. Napaupo siya ng tuwid at niliyad ang dibdib kahit na kumikirot ang sugat niya. Lieutenant General, parang hindi na namin sakop yan. Tumalim ang mga mata niya na tumingin sa dalawa. I care. Uminit ang ulo niya kahit napasigaw siya nang wala sa oras. Mateo, wag kang magalit. Alalay sa kanya ni Loring nang tumayo siya. Pilit siyang pinahiga pero matigas ang ulo niya. Pusa lang hahanapin niyo, magrereklamo pa kayo. For all your information, those men that I killed were the one of the most wanted criminals in your list. Wala na kayong ginawa and you all have the credit. Pusa lang ipapahanap ko. Anong mahirap doon, Inspector? Painsulto niyang tanong. Nang siguro ma-realize noon ang laman na sinasabi niya, tumango yun. Isa pa walang po pwedeng tumanggi sa kanya. I will send my man to find the Persian cat, Lieutenant General. Thank you for your help. We owe it to you. Do not force me to mention the truth. It's better to find that cat than for it to stand where I stand, he brusquely said. Tumango naman ang pulis at gumisi. We will. Mapagpakumbaba naman na sagot nun sa kanya, kaya tinalikuran na niya. Walang pasabi, hindi na ni Mateo ang stand ng dextrose at nagpumilit na makalabas sa ER. Mr. Bustamante, hindi pa ako kayo po pwede maglakad. Anang nurse at saka pinigil siya sa braso, pero masamang tingin ang binigay niya roon. Hindi siya ngayon nakakita ng magandang babae. Lahat sa kanya pangit, dala namang oras, pa pwedeng mawala ang isa man sa mag-ina niya, o ang mas malala ay dalawa pa. Let go of my hand or else I will have a disruption here. Banta ni Mateo. Napabitiw naman agad ang babae at tumingin lang sa mukha niya na parang napahiya. Wala siyang intensyon sa kuno pa man, kaya lang di maiwasan maging magaspang ang ugali niya, lalo pat di niya alam anong nangyayari.
Humakbang siya at si Yaya Loring na ang humila ng stand na dextrose niya. If he will decide, he can just pull the needle off his vein. Abala sa buhay ang bisan na swero. Malayo naman sa puso ang tama niya kaya hindi pa siya mamamatay. Yaya, I told you to bring her to the doctor for check-up. Aniya sa matandang umaalalay sa kanya. Suminghot yon bago sumagot. Ayaw niya naman, tinatamad daw siya. Tsaka nasa bahay sa niya maghapon, 7:00 na nga umuwi. Nakita ko naligo na si Clea. Tapos mga bandang 9:00 yata pumunta siya ng basement at nilagay na yung diary ng mommy niya sa shelf. Naisilip ko pa siya. Hanggang sa may kumatok nga sa pintuan sa ibaba at ang akala ko yung mga tauhan mo. Yun nga, pala mga lalaki na yun. Umiyak ulit yon kaya kagad hinagod ni Mateo ang likod. Naiyak din siya kaya mas lalong dapat parati lang niyang pigilan. Hindi siya po pwedeng mawala ng pag-asa. Mommy told me that Clea might be really pregnant and I think she really is. I'm just praying that it isn't too late to save the baby. Kumurap si Mateo para di tumulo ang luha. Ganun pala ang pakiramdam ng isang ama na nasasaktan. Kahit di siya magsalita, kahit nagubutil pa lang yun nakikita niya at nakakaraga, man lamang. Buo na ang pakiramdam niya bilang isang daddy. Maniwala tayo na magiging maayos sila. Sagot naman Loring. Nang tumapat sila sa pintuan ng delivery room, eksakto naman lumabas ang doktora. Parang hindi ni Mateo alam kung makakalakas ng loob ba siya na magtanong kung kamusta si Clea at ang baby nila. Napatanga lang siya sa babaeng doktora. Mr. Bustamante, anang babae na kagad niyang sinagot matapos suminga na malalim. Talk to me straight to the point. Utos ni Mateo na kinatango ng doktora at kinangiti niya ng kaunti. They're okay? Sagot nun. There? Dalawa? Si Clea at ang baby? We really do have a baby. Napabuga siya ng hangin tumalikod at nahawakan ng noo. He cried in happiness and relief. Thank Christ! Hindi ni Mateo malaman kung mapapangiti siya or mas lalong iiyak. Congratulations, Mr. Bustamante. You're a daddy. Sabi pa ng doktor kaya hinilamusan niyang mukha at tumarap ulit. You saved them? Ulit pa niya. How about my other baby? The grown-up one? Si Clea ang tinutukoy niya at parang gusto niyang pumasok sa loob ng delivery room. Akala niya kanina nung sinabi ng delivery room ay pipilitin ang ianak ni Clea ang anak nila kahit isang buwan pa lamang. Ngumiti lalong babae. She's fine. Ilalabas na siya maya-maya lang. She just needs plenty of rest and vitamins. The baby P is doing well too. There is a heartbeat when we checked it using the transvaginal ultrasound. She is 5 weeks pregnant. Umisis si Mateo at mas lalo pang iniliyad ang hubad na dibdib. Ang yabang na naman niyang lalo. Boy or girl? Seryosong tanong niya pero hindi lang si Yaya Loring ang tumawa. Kung hindi pati na rin ang doktora. We will find out once she's 16 weeks pregnant or more. For now, heartbeat pa lamang ang meron sa bata at wala pang kamay, ulo, mga paa, Mr. Bustamante. Nakagat ni Mateo ang labi at namewang. Malay ba niya? I missed that. Thank you, Dr. Villanueva. I'll see you on her next checkup as your OB-GYN. He offered a handshake. I'd be honored, Mr. Bustamante. I'll take care of your grown-up baby and the baby P. The woman accepted his hand. I'll be around for some monitoring. I'll see you again. I'll double the payment. Kaagad ni Mateo ang sagot at sa wakas ngumisi siya. Tumawa naman ang babae at saka tumango. Na makaalis yon, nagkatitigan sila ni Loring. Umiiyak din sa tawa ang matanda kaya inakbay niya tinagod to sa likod. God is really good all this time, Yaya. Aniya habang nakatingin sa pintuan kung saan naroon ang mag-ina niya. Mabait ka naman kasing tao at ganun din si Clea. Kahit siguro anong pilit ng ordinaryong taong sirain ikaw o siya man, palaging hindi kayo pababayaan ng Diyos. Yeah, that's so true. He owed it to heaven. Every single thing that he has is an incomparable blessing, is the fruit of his good work, his reward. Nalimpungatan si Clea na makarinig ng mga babaeng nag-iingay sa paligid niya. Lutang yata siya o kung ano pero parang naman ang panaginip niya si Mateo. Nag-uusap daw sila at nagpaalam daw sa kanya na aalis ng 2 araw para pumunta sa kampo. 2 araw na siyang na-ospital. Wala naman silang pinag-uusapan pa ng kung ano. Niyayakap siya ng paulit-ulit na hinalikan. Beshi, tili ng 3 ni Naninya, Debbie at Lyra.
Kasama rin ng mga iyon ang mommy ni Mateo at may malawak ng ngiti. Hello! Namamaos na bati ni Clea. Hi tita! Bati niya rin kay Tita Jesusa. Oh, may uni ka iha. I am so glad to finally see you. Noong isang araw pa ako kinukulit si Mateo para pumunta ako rito eh. Ngayon lang ako piniyagan kung kailan naman umalis na siya. Umalis siya? Nalusaw ang ngiti ni Clea. Saan pumunta? Bakit iniwan na naman siya? Hindi mo ba alam? Tanong ng senyora at saka nagkatinginan ang mga yon. Pumangit ang tabas sa mukha niya at naiyak na siya kaagad. Nagpapaalam sa'yo, anak. Sagot naman ng yaya niya habang sinusuklayan niyon si Cutie. Hindi, she cried. Parang kumibubigla ang dugo ni Clea sa inis. He never said goodbye. It was just a dream, hikbi niya. Napanganga ang yaya niya at natigil sa pagsuklay sa pusa. Magkausap kayo bago ka nakatulog kagabi. Nagpaalam sa'yo at nagpakuha ng isang batalyon ng security na riyan sa labas ng kwarto. Aba, tinaig mo pa ang isang presidente ng Pilipinas na dapat bantayan. Naman ni Lorraine. Pumiksi siya at marahas na pinahid ang luha. Ayoko ng isang batalyon na bantay. Gusto ko si Mateo lang. Palagi na lang niya akong iniiwan. Masama ang loob na binaling ni Clea ang tingin sa kabilang side ng kwarto. Papaiwas sa mga tao. Marinaw naman ang pag-uusap ninyo. Umuo ka pa nga at niyakap mo. Sagot naman ng yaya niya. Basta hindi niya alam. Kapag nagigising siya, parang umiikot pa rin ang pakiramdam niya at parang hindi niya halos alam kung nasaan siya. Lagi rin siyang nagugulat kahit natulog, kaya't napamulat siya bigla dahil madalas para siyang mahuhulog. Epekto yata yun ng stress pero hindi ni Clea alam. Baka dahil na rin sa pagbubuntis niya at may mga gamot din na tinuturok sa kanya. Hindi ko alam na umuo ako, yaya. Pauwiin mo na siya. Pakiusap niya. Hintayin mo na lang. Lalabas din tayo ngayon kaya't maya-maya po pwede ka nang tumayo. Uuwi rin yun bukas. Ayoko, yaya. Gusto ko si Mateo. Hindi ko alam na umalis siya. Akala ko panaginip lamang. Iyon. She weeps and rubs her eyes like a child. Parang nininervyos naman ang mommy niya, ni Mateo, habang nakatingin sa kanya. Walang imik sina Debbie, na maupo sa kabilang side ng hospital bed at inalo siya. Hindi siya makakabalik. Ngayon ang dating ng presidente at inaasahan na ni Mateo ang harap doon, iha, para sa pandagdag pondo sa kampo nila at sa benefits ng Philippine Navy. Mateo was assigned by his commanding general. He's doing it at his last duty in the military. Aalis na siya pagkatapos nito. Parang lalo si Clea na buisit na maalala na nandun ang babaeng nakaboyangyang sa labas ang singit at ang kaluluwa. Gusto ko po si Mateo, tita. Umiiyak ulit siya. Masama talaga ang loob niya at para nagpupuyos pa nga siya sa galit. Para bang sasabog siya kapag di niya nakuha ang gusto niya. Por Diyos! Napahilot yun sa noo at tumingin sa yaya niya. Luring, paano to? Kala ko naman maayos na ang alam ng batang yon. Mukhang di pa gano'ng nahimasmasan ng bata kahit parang akala panaginip lang ang lahat. Baka mapano ang apo ko kapag hindi niya nakuha ang gusto niya. Parang iiyak na yon sa pag-aalala. Oo, si Mateo ang gusto niya. Sagot naman ng yaya niya at saka sumulyap sa kanya. Lagi naman kasi siyang tulog nitong mga nakarang araw kaya halos hindi na sila nag-uusap. Minsan nga parang nawawala-wala siya kapag bagong gising at nagtatanong kung nasaan nga kami. Kahit tulog minsan ay parang nagugulat. She is so overly stressed. Hindi bale na ma-stress si Mateo. Wag lang si Clea at saka ang baby. Naman ng isa. How many hours does it take to travel via air, Lola? Tanong ni Nina doon. Dinampot niya ang smartphone at agad tumawag sa number ni Mateo pero walang sagot. Oh, 2 hours via land and just some few minutes via air. Gusto kong pumunta. Gusto ko si Mateo. Humilig si Clea kay Nina na niyakap naman ang ulo niya. Tinitigan muna siya ni Jesusa at saka napilitan na tumango. Okay, ipapahatid kita sa piloto pero dapat may kasama ka. Huwag ka nang umiyak, baka mapano pa kayo ng baby. Tuwang-tuwa na nakaplos ni Clea ang tiyan habang lumuluha. Baby, we're going to daddy. She smiled happily with tears of joy in her eyes. Sasama kaming tatlo, taas ng kamay ni Debbie. Si Yaya Loring din, turo naman ni Lira.
Biglang namutla ang matanda at nagkunwaring bese sa pusa. Haroy, nako. Hindi ako sumasakay sa eroplano, mamamatay ako. Humagikik si Clea at pinahid ang luha nang pumasok ang doktora. There is no need for her to cry. She'll see her thunders within an hour. Kahit ang doktor niya ay parang panaginip lang na pagdaan itong mga nakarang araw, mabutit na himasmasan siya at lamang totoo pala lahat na nangyayari. Oh, thank God you're here, Doktora Villanueva. Anang mommy ni Mateo. Yes, Senyora Jesusa. Bakit po? May problema ba? Ipapatanggal ko ang swero ni Clea. Sagot naman noon. Lumapit sa kanyang nurse at kinuhang braso niya. She's planning to see Mateo. Mga 20 to 30 minutes na travel via air. You think that's okay? Nag-aalala pa rin tanong ni Jesusa habang pasulyap-sulyap sa kanya. Clea's praying na sana pumayag ang doktor. Gusto niya kay Mateo at iiyak talaga siya kapag hindi niya nakita hanggang kinabukasan. Yes, relax naman siya. Okay naman ang kapit ng baby. Besides, she's taking her medicines. She can travel kasi wala namang uga sa eroplano. That is, kung kaya na niya. Tumingin sa kanya ang doktora. Kaya na po, doktora. Kayang-kaya. Ngumisi pa si Clea at hindi maitatago ang determinasyon sa kanyang mga mata. Okay then, I'll see you after 15 days. Kapag may naramdaman ka o tanong ka, you're free to ask me through phone call or text anytime. Do not hesitate to come and visit my clinic, ha? Mag-ingat at kumain ng healthy foods. Bili noon. Na-excite si Clea at nabuhay ng loob. Di talaga siya kakain kapag hindi siya nakapunta kay Mateo o kaya kapag hindi yun umuwi. She understands that he needed to spend a moment for his fellow man's benefits. That's why she's willing to fly to see him. Kahit siyang bumiyahe okay sa kanya, kung hindi pwede ang thunders niya. She realized that she needs him the way how he must need her. Walang puwang sa puso niya kung anong sama ng loob na naipaglim nito sa kanyang totoo. Kahit sa mga panahon na natutulog siya, ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ni Mateo. At kung talagang maikli lang ang buhay, why will she even waste it and exhaust it on hatred and acrimoniousness? Mateo is way lot better person than what she knows him, and every day he's becoming even better. And the happiness of carrying a baby inside her womb is priceless. Mommy na siya kahit bata pa. Sana'y babae ang anak nila tapos ay kamukha niya. Ayaw niya na kamukha ni Mateo kasi malamang pipilahan ng manliligaw. Ayaw niya rin ng lalaki na kamukha ni Mateo kasi siguradong isang bostamante na babaero kapag lumaki. Pero ang mahalaga, ligtas ang baby nila at ligtas siya. At ligtas ang thunders niya at saka ang yaya niya at si Cutie Pie. Nang lumabas sila ng kwarto ng ospital, pakurap-kurap si Clea nang makita ang 10 militar na nakabantay sa labas ng kwarto niya. She looks at Nina who just giggles. Totoo pa lang sinabi ng yaya niya na ganon karami ang nagbabantay sa kanya. 10 sila? Takang-takang tanong pa niya. Oo nga sabi. Kinuha yan ni Tito at isang truck ng sasakyan ng mga yan. Kung di daw enough ang 2 para sa security mo, 10 malamang wala na makakapanakit sa'yo. Kwento pa ni Nina. Clea giggled and covered her lips. That's how much he loves you. He made a mistake when he left you having only pair of securities. He would not make the same mistake twice. Lyra said with a beam. Morning, ma'am. Bati ni isang lalaking naka-uniforme sa kanya. Ngumiti iyon at napugian siya. Discharged na po? She nods. Good morning. She greets him back. May tumikim sa likod niya habang sumusunod ang mga iyon sa kanya. May baril si Lieutenant General. Baka gusto mong mailibing ng buhay, De Leon. Anang may edad na lalaki. Napahagikik na lamang silang magkakaibigan. May laman na ang tiyan niyan, iho. Huwag mo nang pangarapin dahil di ka obra sa gali ng anak ko. Salo naman ni Jesusa kaya namula tuloy si Clea. Nakakinig pala ang future-in-law niya. Nahiya tuloy siya. Nakita ni Clea na pakamot ang lalaking militar na pangiti-ngiti sa kanya. Mabenta yata siya sa Navy. Sorry ma'am, akala ko po bunsong kapatid ni Lieutenant General. Nagkatawanan silang magkakaibigan. Nako Clea iha ha, huwag mo na yan makwento sa batang yun. Mag-aalboloto yun sa inis. Pagdating sa'yo ayaw niyang sabihin na matanda na siya. Sagot ng mommy ni Mateo. She smiled and looked down at her tummy. I love him naman tita, though he's so standards na. Sincere na sabi ni Clea.
Ay, ang tamis-tamis naman. Siko sa kanya ni Debbie. Saglit na nakatitig sa kanya si Susa, saka siya niyakap at hinalikan sa noo. My son is so lucky to have a girl like you. Thank you. She smiled on her own and nodded. There is no need to thank her. Kusa niyang binigay ang pagmamahal niya kay Mateo, at kahit kailan hindi yun dapat bigyan ng pasasalamat kasi pakiramdam niya, mas sobra pa natatanggap niyang sukli. She never had a trauma after the incident. Maybe it's because she knew that she'd wake up, having the perfect defender of her life standing by her side through thick and thin. Pagkatapos na makaalis ng presidente, kagad pumit si Mateo at dinukot ang cellphone sa bulsa niya para tawagan si Clea. Baka naman gising ng asawa niya sa mga oras na iyon. Dahil tanghali na, he's dying to talk to her even just over the phone because it seemed like she was still out of consciousness when they talked last night. Parang lutang pa si Clea at tayong-tango lang ang nagpaalam na siya. Dinig pa nga niya si Superman dahil kahit may sugat pa siya ay lumalaga na siya na parang nagari. Pero sa pagkakataong yun, sinisigurado niyang hindi niya malulusutan ng mga security kung sakaling may threat pa man sa buhay na mag-ina niya kahit ang sabi wala na. Nahuli na rin ang incheck na gustong bumili sa bahay. Baby, laki niya. Kahit papaano natahimik ang isip niya na malaman yon. Kaya pinagbigyan niya rin ng hiling ng general na siya ang humarap sa presidente sa taunang parangal para sa kanya. It was a surprise. I looked at his badge, General. Bago man lang siya mag-resign, naabot niya ang pinakamataas na ranggo na gusto niyang makuha at a very young age. He wasn't expecting the promotion dahil yun sa huling sinabak niyang pagliligtas sa mga dayuhang kinidnap na mga taliwas sa kabutihan ng paniniwala. Siya ang commanding officer sa pagsalakay na yun na umabot na 1 linggo bago nila nakuha mga bihag. And after that, he filed a leave. Akala ni Mateo na wala na siyang makukuha na medalya, pero higit pa sa medalya ang nakuha niya. He's now promoted, kaya pala mapilit ang general na dumating siya dahil isa yung malaking sorpresa para sa kanya. Kaya lang kung alam niya, sana si Clea ang sinama niya at ang kanyang mommy. They deserve to pin his rank and celebrate with him. Ngayon pang may anak na rin siyang magmamana ng trono niya. Nalokot ang mukha ni Mateo nang hindi makontak ang cellphone ni Clea. Kinabahan na naman tuloy siya at parang gustong gamitan ng fighting jet pabalik sa Makati. Seryoso ka yata? Haplos ng isang kamay sa balikat niya pababa sa may likod. Lumingon siya at si Rogue ang sumalubong sa kanya. Nakangiti ang babae at nakatingin sa labi niya. He instantly stepped back to evade her touch and any possible move that she wanted to make. I'm calling my wife, he replied casually. Trying to call Clea again. Tumawa si Rogue na parang ay maniwala sa kanya. Minsan ang kinausap ni Clea ang babae sa cellphone pero mukhang di matanggap na talagang may seryosong relasyon na siya. Mateo turned to the phone to let Rogue see it for herself. See it for herself, he shrugs. Lumipad ang ngisi ng babae nang mabasa, malamang ang nakalagay sa cellphone niya na pangalan ni Clea na wifey baby. Sinong tatalo sa kakornihan niya? Now get out of my sight. I don't want to talk to you. Mabilis niya tinalikuran si Rogue at tinampot ang isang baso ng alak. Walang habas yun tinungga habang nakadikit sa tenga niya ang cellphone. Wala pa rin sumasagot. He asked and had put his hand on his waist. Mateo boy! Tawag sa kanya ni Ferlan na ang laki ng ngisi kaya lumingon siya sa entrance ng hall. Bud, naglanding ang private plane mo dito sa kampo. Nginusuan niya ang kaibigan at saka dinuro. Huwag mo kong maloko-loko. Gigil na sagot ni Mateo. Pailing-iling lang ang matandang general na ngayon ay karanggo na niya. Magre-retiro na kasi ang lalaki pero wala namang kaalam-alam na magre-resign na siya. Bud, hindi kita niloloko. May bisita ka nga, magandang babae, na batong bata. Kakasuhan ka raw ng corruption of minor. Sabay halakhak ni Ferlan na lalo niyang ikinainis. Ha? Nabitin sa hangin ang mura nito nang pumasok si Clea sa may bukana ng building, kasunod ng mga kaibigan. God, his baby is in a white truffle dress. Parang manikat noon lang niya napansin na totoong wavy ng buhok nito na aabot hanggang balikat. Pinakulot na yata niya talagang nung mag-18th birthday. Did he miss it? Or he did not just pay enough attention that she has blonde highlights? Ang ganda-ganda, lalo na ngayon na buntis na kahit mas maganda sa paningin niya.
At kahit maging korteng palangga ng katawan ni Clea, mamahalin pa rin niya ng sobra. He smiled and walked towards her. Walang makakatalo sa ngisi ni Mateo, na para bang abot sa batok o lagpas pa. He hugged her so tight, kissed her head unstoppably, pati pisngi, ilong, mata, noo at labi. Tapos na siya, nakangiti pa ito sa kanya, saka siya tiningnan ng husto. Ang gwapo mo, she shyly said. That makes him laugh. Pakiramdam ni Mateo na mula rin siya at parang biglang naiihi. Kinikilig yata siya. Really? Sinuri niya ang sarili. Naka-uniform kasi siya at hanggang sa mga oras na yon, suot niya ang kanyang military cap. Clea embraced him. Buong-buo ang yakap nito sa bewang niya at parang miss na siya. Nothing will ever compare to that happy feeling that he feels at that very moment. Whenever she's near, she gives him peace. Uy, sino naman yan? General? Sigaw na isang kasamahan ni Mateo na nasa isang mesa, kainuman na matandang general. My beautiful baby wife, he chuckles, and my Mateo Bustamante II. Himas ni Mateo sa tiyan ni Clea. Naghiyawan ng mga kasamahan niya at itinaas sa mga braso. Congrats! Bati ng mga yon. Si Rogue lang hindi nakitaas kahit wala siyang pakialam. Tinignan na babae si Clea mula ulo hanggang paa. Like his girl is a big piece of a junk, but Clea is not the junk for him. She's a masterpiece, a work of art created only for his eyes, his satisfaction and for him to love. Binalingan niya ang 3 dalaga na nasa isang sulok. Kumain kayo, then patid kayo sa office ko. Bili ni Mateo kainin niya na tumango naman at sumaludo. He walked Clea out of the place, holding her hand firmly and kissing her knuckles from time to time. Iniwan mo ko. Akala ko na naginip lang ako na nagpaalam ka sa aking pupunta rito, and I was shocked it was really true. I cried. Naawa si tita sa akin, that's why she sent me here. She said, pouting her lips childishly. Ngumiti lang si Mateo na isara ang pinto ng opisina niya. Are you hungry? He asked her instead. Nakatayo to na parang artista sa harapan niya, tumitingin sa paligid. Gandang-ganda talaga siya. Parang bumata lalo sa damit na puno ng ruffles ang strap at ang laylayan na abot kalahati ng hita lang. She's wearing white gladiator flat sandals that look perfect on her legs. Hindi nga ako gutom. Sagutin mo ang tanong ko. Baka pinuntahan mo na yung babae? Ang ganda pala ng bruha na yon sa personal. Ani Clea habang nakatingin sa certificate niya sa dingding. Mas maganda ka. Saglit ni Mateo habang nilulubayan ang tingin ng dalaga. Nakasandal lamang siya sa mesa at nakapamulsa. Clea looks at him and smiles. Akala ko nagkakaintindihan tayo. Medyo hibang kapayato na nagpaalam ako. I'm sorry. He nods at her. Gusto niyang lumapit to sa kanya at hindi naman nagdalawang isip. As usual, like what she always does, she tucked herself in between his legs, encircling her arms over her shoulder. Akala ko ganun lang kasimple ang pagpunta ko rito. Sising-sising nga ako eh. Sana ikaw ang nagpin sa akin ng star? Star? Clea blinks and beams. Na-promote ka? She fixated her eyes on his stars. Tumango si Mateo. General baby, I never expected. Ay, ang galing! She giggles and jumps. Kinabahan si Mateo bigla. He's so happy to see her smiling like that, a reason why he cannot take his damn eyes off her lovely face. Wala na siyang mahihiling pa kapag nakakita niya itong masaya. Sobra-sobra ang pasasalamat sa second chance na ibinigay nito sa kanya. Ang galing mo. Congratulations, Standers ko. She gave him a kiss on his cheek. Thanks, baby. Mabutit hindi ka nagtatampo. Hindi na. Gusto lang talaga kitang makita. Tsaka ayokong wala ka, kaya umiyak ako kanina. Pero worth it naman pala, yung pagpunta mo. Si President yata ang nagpin sa General Tanders ko. She even nudged him. He will always love that tag, Tanders ko. Well, she shrugs. I'll be gladder if it was you. He gazed into her eyes. Napapahalik na siya kaya lang tiniis niya. Baka hindi siya makapagpigil sa mesa pa siya maituloy. Hindi pwede. Kagagaling ko lang sa ospital. It's okay. I'm still so proud of you. Aren't we going to talk about the past?
Parang ready ka nang makinig. He tightened his arms around her waist. Ngumiti sa kanya si Clea at tiningnan din siya sa mga mata. I've heard all the things that I wanted to hear. You said a few but I had it all. Oh God! That made his heart expand. Parang naluluhanan naman siya at nailapat niya ang bibig sa balikat ng dalaga at tinagalan pa niya. Sign of aging na nga yata ang pagiging emosyonal niya. Mahal na mahal kita, Mateo. Hatred can never be withstand with love. The best things and moments that you've given outweighed a single mistake that you did once, and I can never stand not to forgive you. You are my best man, my first, my only, and my last, she dearly said. Tumatagos ang puso ni Mateo sa bawat salitang sinabi ni Clea at babaunin niya yon hanggang sa pagtanda niya. Ang pinakamasarap na salitang narinig niya sa buong buhay niya, galing pa sa pinakamahal niyang tao sa mundo. Kapantay ng mommy niya. I love you, my Clea. He pressed his lips on her forehead. Marry me na this June. I want to be a June bride, she said out of nowhere. You mean it? Tuwang-tuwa, hinawakan niya magkabilang parte ng mukha nito at halos maalog pa siya. Clea nods cutely. Opo, I love you po. Yan ang pinakamagandang promosyon, baby. Ang maging perpektong asawa mo. Mahal na mahal kita. At lagi mong tatandaan, walang bagay na una, walang pangalawa. Dalhin mo to. Kung anong iiral at maging mahalaga lamang magpakailanman ay ang huli ko. Dahil ang huli ko ay palaging magiging una. At ang una ko ay palaging ikaw. Napahikbi kagad ang dalaga at tumulo na ang luha. He kissed her aggressively, and she responded with a timed behavior which she would always love about her. Napangisi siya sa labi ni Clea nang maalala ang baby nila. I love you both, he whispered. I love you too, both of you. May rason talaga ang Diyos kung bakit sa 3 taon hindi niya nabuntis si Denise. At ang pinakamagandang rason ay ang pagdating ng hinaharap kasama si Clea. God sent him to the best woman who would make a perfect wife to him, as to whom he would make a perfect husband with. They will be binded by love for always and forever. His June bride, his defendant, his best girl, and his eternity. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.